Hallelujah. Shakadara baba baba baba. Father, we worship you. Jesus, we worship you. Holy Spirit, we worship you this morning, O God. Salamat, Panginoon, sa aming pagsamba ay narito ka. Narito ang presensya mo, Lord. Salamat, Panginoon, na ang iyong mga anak, Lord, ay naranasan ka. Salamat, Panginoon, na ang mga aming kasama sa online ay naranasan ka rin, Panginoon, sa aming pagsamba sa umagang ito. Panginoon, patuloy kaming humihingi ng gabay, humingi kami ng patnubay, at ang pagsama ng Santong Espiritu sa aming gawain sa umagang ito. Kaya, Panginoon, ngayon pa lamang, Lord, dinideklara ko na ang pagpapala, hallelujah, Jesus, ang pag-ibig niya na binigay niya sa aming mga puso sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya Panginoon, sa umagang ito, ang iyong mga anak, Lord, ay patuloy kang bibigyan ng kaluwalhatian at dadakilain namin lamang ang iyong pangalan. Ang pangalan mo lamang ang aming itataas sa umagang ito. Kaya Panginoon, sa iyo lahat, ang kapurihan at ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaaming lahat. At ang pag-ibig at pag-asa ng Diyos ay nasa aming mga puso na binigay mo mula ng ikaw ay patuloy na gumabay sa amin. Holy Spirit, ikaw ang mag-move, move in this place. Fill this temple, O God. Fill this temple with your presence. Fill this temple with your Holy Spirit. This is our prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po ulit sa umagang ito. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Amen. Ngayong umaga po ay isa uling pribileyo at saka kagalakan na makasama ko po ulit kayo sa umagang ito. Kasama ko po ang aking mga anak sa San Roque. Palakpakan natin si Lord. At marami po tayong pinagdaanan sa last year. Amen? At sa unang linggo ng taong ito, alam natin na sinamahan po tayo ng banal na Espiritu. Lalong-lalo na po, isa sa ating pong spiritual father, si Tatang, ay umuwi na po siya sa piling ng Panginoon at kasama na po niya si Inda. At lahat po tayo ay nalungkot. Pero ngayon pong umaga ay pasasayahin po tayo ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Ang sabi po ng kanyang kasulatan, ang Biblia, sabi po na ang banal na Espiritu ay binigay niya sa atin upang ang kanyang pag-ibig ay kanyang ipuno. Amen? Mapuno po tayo ng pag-ibig niya na walang hanggan, katulad ng inawit natin kanina. Walang hanggang pag-ibig at ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Tayo pong lahat dito ay anak na ng Diyos. Amen? So bilang anak ng Diyos, tayo po ay mayroon ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit po, ito po ang patuloy na nasa ating puso at ito po ang patuloy na gumagabay at nagpapatnubay sa atin. Kaya ang topic po natin ngayon ay be filled by the Holy Spirit. Ito po yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Church, itong taon na to po ay kailangan ito po yung ating patuloy na pag-aralan, ang patuloy na nating maranasan ang patnubay ng Espiritu. Amen. So, ang ating pong word this year ay mamuhay sa Espiritu. Amen? Pastor? Ayun po rin po ang ating word sa San Roque. Sabi niya sa Ephesians 5:16, at mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo yung pagtatagumpayan ang pagnanasa ng laman. Amen? Ang church po, ito po ang kailangan sa taong ito. Amen? Ang panalangin ko sa ating kabataan, sa ating mga magulang, sa ating lahat ng mga anak ng Diyos ay mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Amen? Sabi po dito sa Gawa 2:1-4, ito po yung mga alagad po ng umakyat na po si Jesus sa langit. Amen? Tulad po ng ating tatang, nasa langit na ngayon. Amen? Nang umakyat po siya sa langit, ang Holy Spirit po ay bumaba. Amen?
At naranasan po ito ng mga alagad. Ang sabi niya sa Gawa 2:1-4, nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano ay may ingay, nagmula sa langit, nang tulad ng ogong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Amen? Katulad po ngayon. Gusto niyo pa bang pumasok dito ang Espiritu Santo? Mapuno tayong lahat? Amen? Palakpakan natin si Lord. Ito po yung mga alagad. Nagkatipon-tipon sila sa isang lugar, parang tayong lahat magkatipon-tipon ngayon para sumamba, at bigla pong bumaba ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi niya sa verse 3, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Amen. Yun po. Ang Panginoon po, nang bumaba po siya, nang bumaba po ang banal na Espiritu, ito po ay dumapo sa mga bibig. Bakit sa bibig ng tao? Kasi ang bibig po ng tao ay yung pong masama, yung po yung nagmumula ang lahat. Yung galing po sa ating puso, yung po ang lumalabas. Amen? So, kailangan po nating malinis, masanctify yung bibig natin, yung labi natin. Kasi doon po nagsisimula ang pagmumura, amen, ang paggagalit, doon po lahat nagsisimula. Kaya po yung ginawa ng kapangyarihan ng Espiritu, sila po ay, ang dumapo po doon ay ang apoy. Amen? Yung apoy na yun, yun po yung naglilinis. Amen? So silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba-ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng banal na Espiritu. Ito po yung the upper room experience. Amen? Nung sila po ang nagpabago po, amen, ang nagpabago po sa mga alagad nang umakyat si Jesus sa langit ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya pa ang simbahan, ang isang mananampalataya na walang banal na Espiritu, na hindi niya ina-acknowledge ang Holy Spirit, siya po ay wala po siyang katagumpayan. Amen? Siya po ay patuloy na gagawa ng kasalanan. Amen? Ipapaliwanag ko po sa susunod dito kung ano po ang banal na Espiritu. Ito po, una, sabi niya, the upper room experience changes everything in the disciples' unbeliever. This is what the church need in the last days. When the disciples was filled by the Holy Spirit, 3,000 came to Christ. They felt the touch of God, there came a boldness, they were empowered and filled by the Holy Spirit. Amen? Today, we need the fresh baptism of the Holy Spirit. Amen? Lahat po tayo ay kailangan ma-refresh. Amen. So refreshing means na tayo po ay kailangan fresh uli. Kasi ngayong January pa lang, nagsisimula pa lang ng taon, gusto pa ninyong malaman kung bakit tayo kailangan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, dahil po, ito po ang patuloy na magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang ating mga pagsubok. Amen? At tayo ay magkakaroon ng kapangyarihan upang mabigyan tayo ng lakas, amen? At pag-ibig, kapayapaan na patuloy natin i-acknowledge ang Holy Spirit. Kaya po, nung sila po ay magkakasama doon sa upper room, marami pong naligtas. Amen? So kung gusto po nating maligtas yung pamilya natin, mga kapitbahay natin, kailangan po tayo ay puspos. Sabi mo sa katabi mo, puspos. Puspos po tayo ng banal na Espiritu. Pag hindi tayo puspos, wala po talunan po tayo. Matatalo po tayo. Kasi ang pagkatalo natin ay yung po ay pag nanghina tayo, pag hindi natin kasama ang Holy Spirit, hindi po natin siya mararanasan. Amen. Thank you. Hallelujah, Jesus. Sabi dito, this is what the church need today. The kingdom of God will not advance by our church filled by men, but by men in our churches filled by God. Hindi daw kailangan lang natin punuin ng tao ang simbahan. Kailangan daw ang church ay punong-puno ng tao na may Diyos. Na puno-puno ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. The infilling of the Holy Spirit. Bakit po tayo kailangan mapuno ng Holy Spirit? Sabi dito, is something I'm praying for this young generation, especially our young people in our church, that the Holy Spirit will fill all of us. Alam nating lahat kung ano ang harapin nila sa paglabas nila sa mundo. Kailangan puspos sila ng banal na Espiritu.
Amen. Ayun po yung panalangin natin. Amen? So, ang panalangin ko po, lalo po yung kabataan, ito po, 15 kabataan po yung dala ko sa San Roque. Sila po ay ngayon ay tinuturuan ko. Kasi napakahirap po ngayon ng mundo. Maingay masyado ang mundo. Amen? Marami po silang ginagawa na hindi po kailangan gawin ng isang anak ng Diyos kahit Kristiyano na sila. Bakit nagagawa pa rin nating magkasala kahit Kristiyano na tayo? Paulit-ulit yung kasalanan dahil hindi natin mapagtagumpayan yung kasalanan dahil hindi natin na-acknowledge na ang Holy Spirit ay nasa puso na natin. Bilang isang mananampalataya, ang Holy Spirit ay nasa atin kahit saan man tayo pumunta. Kasi sabi dito, the Holy Spirit is our helper. Amen? Sa Juan 14:26. Ngunit ang patdumay ng Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Amen. Siya ang papatnubay o sasama sa atin pag may mga desisyon tayong gagawin o harapin na napaka-imposible. Amen. Sabi dito, the Holy Spirit is our comforter. Subalit, sa 1:16:7, subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit, pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Amen. The Holy Spirit is our helper. Hallelujah. At sila po ang tutulong sa atin. Siya ang magkukomport sa atin. Halimbawa, namatayan tayo ng mahal sa buhay, ang Holy Spirit siya po ang magbibigay sa atin ng gabay. Naalala ko po nung si Itatang po ay may sakit, ako po ay dumadalaw doon, paminsan-minsan ay nakita ko po ang patnubay ng banal na Espiritu sa pamilya niya. Amen? At lalo na po sa mga huling buwan, yun po yung panalangin namin ni Pastor, na wag muna si Tatang umuwi ng month of December, ng Christmas at saka New Year. Pinanalangin po natin sa sambahang ito. Amen? Pinanalangin natin sa sambahang ito na sana, Lord, ikaw ang maggumabay sa amin. Ikaw ang banal na Espiritu ang magpatnubay sa amin para po hindi kami malungkot. Siyempre, nakakalungkot po kung Christmas may patay tayo, kung New Year, di ba? So palakpakan natin si Lord sa Holy Spirit. Siya ang gumabay sa atin. Siya ang patuloy na gumabay. At hanggang ngayon yung panalangin ko sa pamilya Canasa, sa buong pamilya, na ang banal na Espiritu ang gumabay, ang pumatnubay. Kasi hindi po ganing kadali ang mamatayan, mas mawalan ng magulang. Amen. Isa pong patotoo, nung ako po'y bago dito sa Pilipinas, kararating ko lang po, hindi ko po alam na may outreach, San Roque Outreach. Amen? Hindi ko po alam na may San Roque Outreach. Basta, ang Holy Spirit po, may salita siyang binigay sa akin. Ang sabi po ng Holy Spirit, obey, go. Sabi niya, go. So wala po ako alam, basta binigay, matagal po, 3 months akong prepare ni Lord yung puso ko, na umuwi na dito sa Pilipinas after 3 dekada sa iba-ibang bansa. Hindi lang po Amerika, mula sa Hong Kong, Canada, Amerika. So, grabe po yung preparation ko bago ako umuwi sa Pilipinas. Pero ang naging patnubay at gabay ko po nung dumating ako dito ay si si Inda at saka si Inang Lourdes, at saka si Pastor at saka si Ma'am. At kayong lahat. Amen? Kayong lahat na Pangclara Church. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan natin si Lord. Pag may tao pong, di ba pag may taong gumagabay sa'yo at pumapatnubay sa'yo, talagang lumalakas ka. Hindi ko po alam paano magsimula sa Pilipinas. Marami pong encouragement, mayroong discouragement, marami pang bashers. Amen. So yun po yung nangyayari po sa buhay natin kasi there is always a season. Sabi mo season. May panahon na nakatakda kung saan ka. Halimbawa, 7 taon nasa Hong Kong ka, 3 taon nasa Canada ka, 17 years nasa Amerika ka. Tapos ngayon, by the grace of God, 7 years na po ako dito. Palakpakan natin si Lord. Amen. So marami na po, sa 7 years na yun, hindi ko po sinayang ang mga taon na yun. At nandito na po ako. Sa patnubay ng banal na Espiritu. Kaya mga magulang, mga kabataan, huwag niyong sayangin ang mga oras niyo. Hallelujah! Amen! So sabi dito, palakpakan na si Lord. Kailangan mag-apoy tayo. Hallelujah! At
Sabi niya, ang Holy Spirit ay patuloy na gagabay sa atin. Comforter. Sabi niya, ano daw ang comforter? Come alongside with you. The Holy Spirit will come alongside to help us in situation we cannot do ourselves. Like boldness, authority, we can never do it in our own. Lahat po ng ginagawa natin ay hindi po natin kaya pag hindi po natin kasama ang Espiritu. Kasi ang laman ay laman. Pag nasa laman po tayo, mapapagod at mapapagod tayo. Walang kagalakan, walang kapayapaan, walang pag-ibig. Pero pag ang Holy Spirit ang ating kasama, siya po ang maggagabay. Siya ang papatnubay sa atin na hindi natin akalain na magagawa natin ang lahat. Amen. At may isa po pong gagawa po ng, ito po yung pagsasalita po ng iba-ibang wika. Amen? The Holy Spirit, ito po yung speak in tongues. Sabi dito, sa after ng upper room experience, the infilling of the Holy Spirit, magsasalita po tayo ng iba-ibang wika, yung speak in tongues. Amen? Kanina, di ba may katabi kayo, pag sila po ay nagsasalita ng iba-ibang wika, ibig sabihin po nun, ay pinupuri natin ang Diyos sa ibang wika, sa kaspuspusan ng banal na Espiritu. Kaya nga, kailangan po talaga na mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Kaya pagka tayo po ay humarap sa mga sitwasyon. Tulad po ako, pag nagta-travel po ako, hindi po ako kailangan na hindi puspos. Marami ka pong pagdadaanan. So, ang ginagawa ko po ay speak in tongues. Kailangan po natin ng speaking in tongues at saka yung pagsasalita ng ibang wika katulad ng ginawa ng mga alagad. Kasi yun po yung gumagabay sa atin at pumapatnubay na siya po ang mananalangin sa atin pag hindi natin kaya. Amen? Pagkasama natin ng banal na Espiritu, kaya natin dahil kasama natin siya. Ang mga imposibleng bagay ay magagawa natin. Kaya ang sabi dito, the Holy Spirit dwells in you. Ano ibig sabihin yun? Ang Holy Spirit ay nasa sayo. Ang Holy Spirit ay kasama mo. Kasi siya yung iniwan sa atin ni Jesus nang umakyat siya sa langit. Sabi niya sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes, and you will be a witnesses to Jerusalem, Judea, and Samaria, unto the ends of the world. Kaya bakit ako nakapunta ng iba-ibang bansa? Dahil nga ang alam ko na ang nag-i-empower sa akin ang banal na Espiritu. Amen? Sabi dito, giving you empowerment. His presence abides in you that is very distinct from the world. The Holy Spirit dwells in the born-again believer in a way that does not in the non-believer. When you are filled by the Holy Spirit, it's impossible for those around you not to see the difference. Amen? So, ang pagkakaiba ng mananampalatayang katulad nyo, katulad natin, ay ibang-iba ka. Sabi mo sa katabi mo, ibang-iba ka. Ikaw ay fresh. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ay ibang-iba ang pananalita mo. Kagpuspos ka, anong nasa bibig mo? Pagpupuri. Amen? Pananalangin. Amen. Kaya nga, kailangan talaga tayong mapuspos ng banal na Espiritu kasi ikaw ay isa ng anak ng Diyos. Kaya nga, kailangan nating ng mga kaibigan natin, mag-share tayo ng gospel, dalhin natin sa Panginoon. Kasi hindi sila matatapos magmura. Hindi sila matatapos magalit. Hindi sila matatapos gumawa ng kasalanan. Kasi ang kasalanan po ay paulit-ulit yan. Hindi yan nag-i-stop hanggang pag-uwi natin sa langit. Only the Holy Spirit can really empower us. Ang banal na Espiritu lang ang mag-i-empower sa atin, magbibigay ng kapangyarihan para mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen. Yun the Holy Spirit is our helper, the Holy Spirit is our comforter, the Holy Spirit dwells in us. Nasa atin, abides in us. Yun ang nagbibigay ng kapangyarihan. Hallelujah. Ito may tanong ako. Sabi dito, what happens when you are being filled with the Holy Spirit? Number 1, we walk wisely. Sabi niya sa Ephesians 5:15, therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but wise.
Sa Tagalog, sabi dito, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Hallelujah. Kaya nga, sabi mo sa katibo, maging matalino ka. Kasi ang taong matalino ay hindi maliligaw. Amen? Palagi mong isip. Halimbawa, may pumunta sa'yo isang tao. Marami ngayong scam. Alam nyo yon? Online, may scam. Face to face, may scam. Kahit sa bangko, may scam. Amen? Alam mo na hindi mo kilala yung tao. So, pupunta pa sa bahay mo, may mga package. Di ba? Shopee, Lazada, Shein. Di ba? Mga ganon. So, paano mo malalaman kung galing sa Lord yun kung wala kang banal na espiritu? Lalo na tayo, masyado tayong deceive. Sabi mo, deceive. Deceive tayo pagdating sa pera. Milyon ang ibibigay ko sa'yo. Ito 5,000 lang, pero babalik sa'yo, 1 million. Di ba scam yun? Kailan matalino ka? Kung wala kang banal na espiritu, madali po tayo ma-hypnotize, ma-deceive. Ngayon yung mga problema ng tao. Hallelujah, di ba? Kailangan matalino po tayo kasi marami po tayong mga anak ng Diyos na hindi puspos ng banal na espiritu. Church Sunday, Bible study, church Sunday, Bible study, church Sunday, prayer meeting. Pero nasaan ang banal na espiritu? Wala. Bakit wala? Saan nakukuha ang banal na espiritu? Sa everyday relationship mo. Umaga pa lang nagpupuri ka na, umaga pa lang nagpipray ka na, bago ko lumabas ng bahay. Hindi na ang banal na espiritu pagdating ng simbahan ay tayong lahat ay puspos. Doon lang dadapo ang banal na espiritu pag bubuhos, pag ikaw mismo ay puno. Pag hindi ka puno, empty ka, every time pupunta ka ng church, every Sunday ay hingi ka lang ng tulong kay pastor. Hingi ka lang tulong sa mga workers. Lahat tayo ay pagod. Amen? Lahat tayo ay may ginagawa araw-araw. Pero bakit tayo may scam kung pag puspos ng banal na espiritu, hindi tayo may scam? Dahil ang sabi dito, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Kasi kaya tayo nagiging mangmang kasi inuuna natin yung paggawasan naman. Yung magpapakilig, kabataan. Magbugyuwa na, 12 years old ka pa lang. Hindi ka pa nga marunong maghugas ng plato, magsaing. At papispos-pos sa Facebook. Tapos kumakanta ka, tumutugtog ka. Amen? Hindi po pwede yun. Kasi hindi pa nga tayo pwedeng gumawa ng mga situation na yun. Kasi hindi ka pa nga handa. Kaya ka pa nag-aaral, bata ka pa. Alam mo bakit ka nag-aaral? Kasi inahanda ka. Para nakatapos ka, may trabaho ka, may ipabubuhay ka sa pamilya mo. Ngayon magdiyojuwa ka, 12 years old ka pa lang. Yan po yung palagi, every Sunday, every Bible study, yun ang sinasabi ko sa mga kabataan San Roque. Stop having a boyfriend, ngayon pa lang. Kasi hindi ka pa nga, nakatapos ng pag-aaral, pwede naman yun, pagtapos ka na, may trabaho ka na. Pero kasi it is a distraction to the new generation. Kasi talo na ngayon ang magulang. Sige na lang, sige, okay lang anak, okay lang. Kasi ayaw nila na yung anak nila ay magrebelde. We need to be smart enough. Maging matalino ka ang mga magulang. Gawa kayo ng paraan, tapos ipanalangin pa lang, umaga pa lang yung mga anak nyo. Kasi hindi nyo alam na konsekwensya. May konsekwensya ang kasalanan. Pagdating ng panahon, hindi mo mararanasan ngayon kasi nag-i-enjoy ka sa kasalanan. You're enjoying sin. Kasi enjoy ka eh. So wala ka pang iniisip na may konsekwensya. Ayun, 12 years old pa lang, 15 years old na buntis, may anak na. Sa halip nag-i-enjoy ka pa sa buhay, ano nangyari? Nagpapalaki ka na ng anak mo, kasama mo pang magulang mo, magbibigay ng gatas, at hindi ka na nagpatuloy sa pag-aaral at nagpatuloy ka rin pa rin sa kasalanan. Kasi karamihan ngayon, magulang, pag ang bata ay 15, 16, hindi mo pa pwede ipakasal. So, magsasama pa rin, nag-enjoy pa rin sa kasalanan. Paano sasabihin mo, Kristiyano ka na sa simbahan ka every Sunday? Amen? Ito po ay kailangan kong ituro namin mga pastor. Kasi ngayon nakakatakot po. Sayang po yung time. Sayang po yung panahon. Sabi dito, we need wisdom today. Sabi mo, I need wisdom. Sabi dito, we live in a society that is drowning with information and starving for wisdom. Di ba? Information sa social media.
Sa halip na magbasa ng Bible, mag-pray, maglingkod, 24 hours sa cellphone. Amen? Sila po ay nahuhulog na po sa hukay ng kasalanan. Alam mo bakit? Kasi yung impormasyon na natatanggap nila ay iba kaysa sa church. Iba kaysa tinuturo ng church. Kasi, biro mo 5 days sila sa labas. Tapos isang araw lang yung church, isang araw lang yung Bible study, isang araw lang yung church. Tapos 3 hours lang. So mas marami silang ulas na ginigugol sa social media at mga impormasyon na hindi tama. Sabi dito, what is wisdom? Wisdom is doing the right thing for the right time. Focusing the next step forward, knowing what to do next. Maging matalino po tayo sa ating mga decision making. Amen? Yun po yung paggawa ng tama sa tamang panahon. At kailangan nakapokus. Sabi mo sa katabi mo, focus. Kung ano yung gagawin sa susunod. Kaya napuboard ang mga bata sa bahay kasi hindi nila alam. Wala silang, sabi ko sa mga bata, mag-journal kayo. Buong linggo, isulat nyo na kung anong gagawin. Amen? Mga magulang, isulat nyo na anong gagawin nyo the whole week. Tapos kung anong gagawin nyo sa mga anak nyo. Eh wala, pati nanay nasa cellphone hanggang magdamag nagtitiktok. Amen? Totoo, di ba? Tapos napabayaan yung business, napasibayaan yung anak. Ang dami na pala, cramming yung utak. Gulong-gulo. Bakit wala kang kapayan? Sabi mo, Kristiyano ka. Tapos ito, magsisimula nito, tapos hindi natatapos. Magsisimula sa isang business, magsisimula sa isang gawain, hindi natatapos. Bakit? Kasi hindi tayo wise. Hindi tayo matatalino. Amen? Halapakan natin si Lord. Seryoso tayo. May natututunan ba, mga kapatid? Hindi kaya ni Pastor sabihin to, kaya ko sabihin sa inyo to. Hindi ako taga rito. Amen. Gusto mo bang maging matagumpay? Gusto niyong yumaman? Pero hindi sinasayang yung katalanihan niyo. Anak ka na ng Diyos, matalino ka na. Sabi mo sa tabi mo, matalino ka. Gamitin mo yung katalinuhan mo. Number 2 na tayo. We walk redeeming the time. Sabi niya sa Ephesians 5:16, making the most of your time because the days are evil. Amen? Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Bakit ang una matalino muna? Bago gamitin natin yung time. Kasi pag hindi tayo matalino, hindi natin gagamitin ng tama ang oras. Di po ba? Amen. So, ganun po yun. So, yun po. Bakit kailangan nating ang oras? Amen? Bakit ang oras ay gold? Time is gold. Kasi walang rewind. Talagang gas-gas na yan, ha? Gas-gas na yung rewind. Walang rewind po sa mga buhay natin, mga minamahal. Wala pong rewind kasi po, tapos na yun eh. Hindi mo na pwedeng balikan ng nakaraan. Past is past. That's why you need to move forward. Move forward. Sabi mo sa katabi mo. Amen. Move lang pag may time. May move forward na po tayo. Tapos na yung 2023, 2024 na tayo, maging matalino tayo, lumakad na sa tayo na matalino, mamuhay ng tama at gamitin ng tama ang oras. Pero mo 24 hours, wala kang nagawa, nag-TikTok ka lang. 24 hours nasa cellphone ka. Sana nakapagtanim ka na ng puno ng mangga, namumunga na ngayon. Nagtanim ka na ng talong, nagtanim ka na ng mga, di ba? Ako po, grabe po yung ginagawa sa buhay ko ni Lord. Alam po, nagpapagawa po tayo ng simbahan sa San Roque. Ako lang po. Talagang grabe po ang ginagawa ni Lord. Tapos, ang ati pong goal by March or April, makalipat na po tayo sa Pagong Church kasi yung pinagsasambahan po namin doon sa grasya at biyaya ng Lord ay ng baboy. Kulungan ng baboy, ginawa ko pong kamalig. So ngayon, salamat sa mga kabataang ito. Palakpakan natin si Lord. Hindi po sila tumitingin ng sambahan. Kaya ngayon tuwang-tuwa po silang nakasamba dito. Ang ganda-ganda pala ng sambahan ng San Roque. Ay, hindi kiniklaim ko na.
Sambahan ng Pangclara. Kliniklim ko na ang ganda-ganda ng San Roque kasi yun na po, nagpapatayo na po tayo na simbahan doon. Wala po tayong pera. Si Lord ang nagbibigay. Alam mo, kaninang umaga, ano po ako, parang minsan nadi-discourage po ako, Lord, ano na yung susunod na pera na gagastusin ko? Kanina umaga may nag-remit po sa akin ng 10,000 para sa church building. I encourage you, mag-remit po kayo. Amen. Mag-remit po kayo kasi nagpa-plant po kayo ng seed. Nagpa-plant po kayo ng seed kahit 500, kahit 100. Kayo po ay nagtatanim. Amen? Kanina po talagang na-encourage ko ako mag-preach ulit. Sabi ko, Lord, napakabuti po, napakadakila mo, napakatapat mo, Lord. Pero may sasalita kasi si Lord sa akin sa 2 Thessalonians, sabi niya, the Lord will make it happen. Gagawin daw ng Panginoon. And He who called you is faithful. Siya na tumawag sa iyo ay tapat. Palakpakan natin si Lord. Amen. So, nandito na tayo number 2, redeeming the time. Redeeming the time is very important. Paul uses the word redemption as a salvation word. He speaks value on it. Time is a bigger commodity than anything else. As we get older, you see how less time you have and why you need to redeem your time. Sabi nga ng kanta, tatanda at lilipas din ako. Amen. Tatanda po taming lahat. Katulad ni Inda at ni Tatang, may naiwan po silang legacy sa atin. Isa ako doon. Amen? Isa ako sa ginabayan nila. Lalo na si Inda, after dito ko, pag nag-share po ako dito, tapos pagkatapos po ng lunch, pupunta kami sa room, hawakan niya yung kamay ko, ipagdanalangin niya ako bago kami nag-start ng service sa Pangclara. Naramasan ko po yung impact niya, na, yung kanyang sa akin, impartation of the Holy Spirit, an impartation of prayer sa buhay ko. Kaya napakabuti ni Lord na mayroon tayong mga magulang na Kristiyano. At si Inang alagaan nating mabuti. Mga kapatid ko, hallelujah, palakpakan natin. Marami pang matatanda dito, mga nanay natin, alagaan nating mabuti. Kasi kailangan pa natin silang makapiling. Amen? Kasi gagamitin pa sila kahit si Inang, palagi ako pinapadalhan ng gulay. Kaya healthy ako. Amen? So, sila Mami Juna, sila Kapitan, palagi ako may itlog. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Ganon po yung pamilya. Amen? Nagtutulungan. Lalo na po ang spiritual family. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi dito, the days are evil. Ang panahon daw ay masama. Nakikita nyo yun, alam nyo yun. Alam po natin yung mga kapatid, di ba? Napakasama na ng panahon. Marami na lang puro patayan. Bomba, di ba? Sa Mindanao, binumba, di ba? Tapos, ang dami pong mga nangyayari sa ating mga buhay na kailangan po natin ang oras. Huwag po nating sayangin. Hallelujah. Sabi dito, Jesus said, Satan is a thief and robber. One of the things he robbed from us is time. Evil wants to consume our time, especially young people today, and even parents. We waste a lot of time on Netflix and social media. Instead of praying and reading God's Word, we spend more time on our cell phones almost all day. Redeeming your time is being at church today. You are at the right place at the right time. Amen. So, sabi mo sa amin, katabi mo, you're redeeming your time today. You are at the right place at the right time. Kasi ngayon, ang tinukuha po ng demonyo ay ang oras natin. Amen, alam niyo yun. Mga anak, mga magulang, mga minamahal. Yung oras po natin ay nakukonsume, nasasayang. Amen? At pag ikaw ay may problema, sa halip na mag-pray, mag-speak in tongues, para ma-encourage ka at para malumakas ka, anong gagawin mo? Magmamarites ka. Isasabihin mo sa kapitbahay yung problema mo. Sa halip na lumuhod ka. Amen? Kailangan lumuhod agad. Tapos huwag mong sayangin yung oras at matatapos din ang problema. Amen? Walang problema na hindi natatapos, di ba? Yung problema, umalis na pala sa ibang bansa.
nakaalis din uli. Tapos yung mga problema mo na mga matatapos yung pag-aaral mo, lalo ng kabataan. Karamihan sa kabataan ngayon, napaka-bless. Alam mo kung bakit? Tayo dati, di ba? Hindi, naglalakad. Layo-layo yung nilalakad. Ngayon, naka-service, naka-tricycle. Naka-fortuner pa pumunta sa school. Di ba? Mga magulang, di ba? Anong naranasan natin pumasok sa school? Pero sila blessed. Kailangan nila nandyan na sa cellphone, magpapa-Gcash na lang. Andyan na yung pera. Pero naging masama po ito sa kanila. Alam niyo kung bakit? Kasi wala na po silang problema, nagiging comfortable. Alam mo na ano ang konsekwensya? They are so depressed. They have anxiety. Kahit mga magulang na anxiety ngayon kasi wala nang problema eh. Di ba? Anxiety, wala na silang problemang iisipin. O may bahay, may pagkain, may negosyo. So wala na. So ano nangyayari? Sakit. Depression, anxiety nangyayari. Mental health. Pag hindi ka na matulog, may mental health ka na. Punta ka na sa psychiatrist. Kaya marami kumukuha na yun ng psychology. Kailangan natin ng psychiatrist. Alam mo sino psychiatrist natin? Holy Spirit! Hallelujah! Ang Holy Spirit lang. Di ba, mga minamahal? Kasi hindi po natin kailangan sayangin yung time. Mga magulang, lalo na mga kabataan, makinig kayo. You must have a strategy. Ganito. Ngayon ay high school ka lang. Grade 12 na ngayon, dati grade 6, so 8 years. Plus another 4 years, 12 years. Dapat binibilang mo na anong gagawin mo. Yung time mo, ito na ang gagawin mo. So ito, kailangan, after ng high school ko, magka-college ako, kailangan ng grade 12, kailangan makapasok ako sa tamang school. Mag-aaral ako ng magbuti para matulungan ko yung magulang mo ko makapasok ako sa scholarship. Dapat yun ang focus nyo. Ang focus magka-jowa ang focus ang focus magkaroon ng cellphone, ng iPhone. Magkaroon ng bagong rubber shoes, magkaroon ng bagong damit. Magsha-shopping, wala namang pera. Di ba? Mag-add to cart. Di ba? Hindi dapat yun, pinahihirapan nyo yung mga magulang nyo. Tapos wala palang pambayad. Ma, hingi kay mama, kay papa, kay daddy, di ba? So hindi dapat yun ang focus. Kailangan naka-line up na yung buhay nyo. Amen? Kasi pag-graduate mo ng high school, pagdating ng college, kailangan mataas ang grades mo para makuha mo yung scholarship, not only the scholarship, yung kurso na gusto mo. Hindi ka basta-basta kulilat ka, hindi ka pwede makapasok ng nursing, ng doktor, ng lawyer. Amen? So kailangan yun ang fokusin natin, hindi yung nasa cellphone, pwede naman kayong mag-social media, pero limitahan po. Huwag na hanggang magdamag. Marami pong nangyayari ngayon sa church ko kasi ganun minsan yung mga kabataan, lalo na yung matagal na. Men, yung matatagal na. Sila ngayon yung problema ko. Alam bakit? Kasi yung bumabalik po yun. Pabalik-balik po yung problema. Nakipag-break na, bumalik uli. Diba? Ba't ang binalikan? Kailangan tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yung paglilingkod. Tuloy-tuloy na yung tuloy-tuloy na yung pagiging puspos ng banal na espiritu kasi pabalik-balik tayo sa problema. Alam mo, tapos na yun. Huwag na nating sayangin ang panahon. Amen? Yun. Una, walk wisely. Pangalawa, walk redeeming the time. Kailangan pahalagahan natin ang oras. Sabi mo sa katabi mo, pahalagahan mo ang oras mo. Kasi maraming nasasayang. Hallelujah. Amen? So number 3 na po tayo. We walk understanding the will of God for your life. Kailangan daw natin maunawaan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Paano natin maunawaan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Sabi dito sa Efeso 5:17, do not be foolish, but understand what the will of God is. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen? Kanina maging wise, ngayon wag kayong maging foolish, maging hangal. At unawain. At paano natin maunawaan ang kalooban ng Diyos?
Sabi ito, I choose the will of God. The will of God is not something we add to our life. It is what we choose. Aligning our life to the Word of God or to the things of this world. It is our choice every day. Amen? May choice tayo. May choice tayong magpa-scam. Mag-choice tayong mag-asawa ng maaga at maging tendera at labandera at construction worker. Choice nyo yun. Amen? May choice tayong maglingkod sa Lord o ayaw nyo maglingkod sa Lord. O pabayaan na lang ninyo yung mga dati, yung mga bago dapat maglingkod na. Hindi na lang yung dati para maranasan nyo rin ang buhay kung paano maglingkod sa Diyos. Hallelujah. At kailangan palagi tayong may salita ng Diyos. Amen? Kasi ang salita ng Diyos ay iba sa mundo. Iba yung sa social media na sinasabi. Amen? Yung kumita ka agad ng pera, lahat ng bagay po pinaghihirapan. Sabi mo sa katabi mo, pinaghihirapan. Walang 1D millionaire agad. Kaya pag sinabi sa iyo magiging milyonaryo ka agad, huwag ka nang maniwala. Maging matalino ka agad. Amen? Kasi yun po yung nagiging problema natin. Tapos sasabihin mo kalooban ng Diyos? Hindi Kristiyano? Ikaklase mo sa school, dadalhin mo dapat sa Panginoon, hindi ninadala kasi may problema po tayo. Sabi, alam mo ibang kabataan, ba't naman ako magsisimba dyan? Hindi ko nakikita yung pagbabago. Amen? Yung mga kabataan, iba sasabihin, hindi nakikita nila yung pagbabago sa ibang kabataan na kung ano yung dapat gawin, na mag-focus muna sa pag-aaral at paglilingkod. Amen? Marami ditong kabataan na lumaki sa church na to, mga professional yan, sila Ate Jed, sila Ate Camille. Bakit wala pa silang boyfriend? That's their choice. Amen? Lapakan natin si Lord. They want to enjoy life. They want to enjoy their singleness, blessed singleness. Ako hanggang ngayon single, blessed pa rin ako. Ay, by the way, good news, 60 years old na po ako last year. Ini-enjoy ko na yung senior citizen 20%. Hallelujah, palakpakan natin si Lord. At single pa rin ako, hindi ako nagmamadali. Hallelujah, kaya wag kayong magmamadali, 12 years old ka pa lang. Mag-15 years old ka pa lang, ini-enjoy mo muna yung buhay. Enjoy life to the fullest. Pag may anak ka na, karag-karag mo na yung anak mo. Kahit saan ka pumunta. Tapos, ay, single mom yan? Diba? Hindi dapat ganun mga minamahal. Amen? So, una, maging wise. Pangalawa, gamitin ang oras ng tama. Pangalawa, maunawaan mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. How to know God's will? Knowing God's plan, pray for God's will for your life, knowing the Word of God. The Bible tells us to be filled by the Holy Spirit, knowing our priorities in life. Yun po. Kailangan po, alam mo, sabi niya sa Jeremiah 29:11, this is the plan I have for you. Plan to prosper you, but not to harm you. Plan to give you hope and a good future. Amen. So yun, kailangan yung salita ng Diyos naka-align. Amen? I-align mo doon sa ginagawa mo. Amen? Kung walang salita ng Diyos, salita ng mundo, napakaingay po. Ito yumaman ka kaagad. Pero ang salita ng Diyos, alam mo, mayroon kang pag-asa kasi alam mo na may plano na ang Diyos sa'yo. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, may plano, may magandang plano ang Diyos sa'yo. Hallelujah! Amen. The most important prayer is not to ask God what I want. God, what is your will in my life? There are so many doors will open in our life. Lord, saan mo ako gusto? Anong pinto ang galing sa'yo, sa Kanya? Amen. So marami po tayong panalangin. Lord, ano po ba talaga ang kalooban mo? Marami pong pintong magbubukas. Pero pag hindi po yun ang kalooban ng Diyos, mapapagod ka at magkakaroon ka lang ng problema. Kailangan alam mo. Kailangan po natin ng confirmation sa Word of God, prayer, sa ating mga spiritual leaders. Ito ba? Halimbawa, may nanliligaw sa'yo. Tapos hindi naman pala Christian. Di pag-pray mo na maging Christian. So maghintay ka. Amen? Palakpakan natin si Lord. Maghintay ka. Kasi, di ba, lalo na sa church, halimbawa, may isang lalaki naming pogi. Lahat sila may crush. Di ba, hindi pwede yun. Alam mo kung bakit? Kasi nga, mga bata pa.
They are still young. That's a part of life. Sabi ko, okay lang. Okay lang mag-crush, pero wag tututuhanin. Ipanalangin mo kasi kayo ay lalago pa. Kayo mag-aaral po 10 years from now, doon mo lang malalaman ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Time will tell kung yun ang kalooban ng Diyos. At saka, peace, kapayapaan. Magkakaroon ka ng kapayaan sa puso mo dahil alam mo na ang pag-asa mo ay si Jesus. Hindi ka umaasa sa tao. Palagi ko sinasabi sa kabataan, huwag mo ibibigay ng 100% yung puso mo. Kahit may asawa ka na 50% lang. Kasi pwedeng mawala sa'yo yan. Pag nawala yan, iyak-iyak ka, hindi ka naman iniisip noon. Amen? Iba ang iniisip. Amen? Kaya Christianity is a personal relationship with God. Kailangan tandaan nyo yan. Christianity is a personal relationship with God. Isa-isa tayong mamamatay. Isa-isa tayong haharap sa Panginoon pagdating ng araw. Kasama mo ba asawa mo? Hindi. Kasama mo ba anak mo? Kasama mo ba ang kapitbahay mo? Hindi. Ikaw lang. You are by yourself. Kaya ngayon pa lang, unawain na natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po, last na scripture. Galing po tayo sa episode 5:16 to 18. Yung una, 5:16 is maging matalino. 5:16 is maging, pahalagahan yung oras. 5:17 is maunawaan ang kalooban ng Diyos. Ito ngayon ang ating topic. Episode 5:18. Huwag kayong maglalasing. Sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Hallelujah. Bakit bawal ang maglasing? Kasi pag nalasing ka, iba-ibang sinasabi mo. Hallelujah. Paglasing ka, wala ka sa sarili mo. Paglasing ka, gagawa ka ng desisyon, pwede ka pang makulong, pwede kang mamatay o mapakapatay. Amen, marami na nangyari yan. Di ba, mga driver? Di ba, yung talagang nagdadrive tapos nakakasagasa, ang taong namamatay. So, ganun. Ang sabi dito, sa halip ay dapat kayong mapuspos ng banal na Espiritu. Church, may naintindihan po ba tayo? Naunawaan po ba natin na ang kailangan natin sa ating mga buhay? Hallelujah. Ito po ang kailangan natin ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Ito ay para sa lahat ng mga anak niya. Mananalangin tayo na mapuspos tayo ng Holy Spirit sa umagang ito. Tayo po ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit. Come and move. Move in this place. Hallelujah. Bigyan mo po kami ng katalunuhan, Lord, sa pagdedesisyon namin sa aming mga buhay. Pahalagahan po namin ang aming oras at unawain po namin ang kalooban ng Diyos sa aming mga buhay sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa mga anak mo, Panginoon, na nandito, Lord. They are at the right place, at the right time. Para sambahin ka at purihin ka sa umagang ito. Awitin po natin ang Come, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Magpakapuspos po tayo ng banal na Espiritu. Andito po siya. Hallelujah, shakatarababababa, shadadadadada. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, sadadadadadada. Hallelujah, shakatarababababa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow
to love you more. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Holy Spirit. Fill this place, God. Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit, come. We worship you. Hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face.
Hallelujah, Jesus. Come, come, Holy Spirit. Holy Spirit, tell your people, Lord, puspusin mo pa ang iyong mga anak, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, Lord. The greatest thing in our life is to commune with the Holy Spirit. Holy Spirit, draw us closer to you. Holy Spirit, draw us closer to your heart. Draw us deeper, O God. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, we welcome you in this place. Fill your people, Lord. Fill your people, fill your children, Lord. Punuin mo ang iyong mga anak sa umagang ito. Hallelujah. Refresh us, O God. Refresh us with your anointing. Refresh us with your power. Refresh us with your fire. Hallelujah. Empower us today. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat na kinatagpo mo kami sa umagang ito. Na ang iyong anak ay pinuspos mo. Patuloy po kami, Panginoon. Papatuloy po kaming sambahin ka. We worship you. We magnify you. We adore you. We love you, Holy Spirit. Holy Spirit, come fill this place. Fill your temple, O God. Fill your church. Hallelujah. Punuin mo po ang mga sambahan ngayon all over the Philippines, O God. Ang sambahan po, ang iglesia mo, ito po ay mag-a-advance lamang kung ang mga tao ay puspos ng Espiritu Santo, Panginoon. Yes, we will be having a great, great harvest, but it is by the Holy Spirit. It is when we walk wisely, we walk redeeming the time, and we will understand, Lord, the will of God in our life. Hallelujah. Hallelujah. We need the Holy Spirit. Kailangan po namin ang patnubay, ang gabay ng Espiritu Santo. Kaya, lalo na po doon sa mga nasa online, hallelujah, Jesus, kung sila po ay patuloy na sumamba sa umagang ito, ikaw ay puspos na. Katulad namin, ang bawat isa dito ay puspos na. Hallelujah, we will get out of this place. Lalabas kami dito na tagumpay. Lalabas kami dito na ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kalayaan, at walang hanggang kapangyarihan upang kami ay maging matagumpay at matuloy na maglingkod sa iyo. Hallelujah, Jesus. Ito po ang aking samot panalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen.